magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issues sa ating lipunan at pagtama, palakpakan at pagmali, banatan po. Nako, mga kababayan, wala na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Kilala nyo si Mariah Carey? Yun yung kapatid ni Jim Carrey. Joke lang po. Binibiro ko lang kayo, ha? Hindi po, alam nyo mga kababayan, yung nangyayari sa Pilipinas, tila na parang nawala na yung kaligayahan sa Pasko. Kasi alam nyo mga kababayan, naalala ko talaga, Nobyembre pa lang, talagang ang saya-saya na sa Pilipinas kasi Pasko. Yan nga yung sinasabi nga, di ba nila na basta sumapit ang bear, simula na ng Pasko sa Pilipinas. Tama, mali, di ba? Kaya nga, yung iba nating mga kababayan, mga nakatira na sa ibang bansa, pagka Disyembre, talaga namang nauwi sila dahil iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Napakasaya. For the first time in the history of the Philippines, ito ata ang Pasko na hindi mo nararamdaman sa Pilipinas except ang traffic. Yan ang totoo. Di ba? Hindi totoo yan. Alam nyo, etong mga nakaraang araw, kitang-kita nyo naman ang tindi ng traffic sa Pilipinas. Wala nang pinipiling oras at wala na rin yung pinipiling sasakyan. Kahit maging motor, data-traffic na sa Pilipinas. At ngayon nga yun na lang ang nararamdaman natin sa Pasko. Pero yung ligaya nung nararamdaman natin, di ba, minsan nung Pasko tayo ay masaya kasi dyan ka magsha-shopping, mamimili ka ng mga bilihin. Diyan yung diyan yung masayang bahagi ng buhay mo kasi magkakaroon ka ng exchange gift. Ngayon, tila yung Pasko parang nakaka-stress na. Hindi, di ba? Totoo naman Parang nakaka-stress na ang Pasko ngayon. Dahil nga naman sa mahal ng bilihin. Di ba? Kaya nga itong lintik na gobyerno natin na sinasabi na lang pagkasya nyo na lang yung 500 sa inyo, di ba? Habang sila ay magbabakasyon sa ibang bansa. Yan ang katotohanan. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, magtiis na lang kayo sa 500. Kasya na sa inyo yan, ha? Pagkasya nyo sa buong pamilya nyo, tigungari, 5 kayo, tig-100 kayo. Pansit canton, hotdog, at saka plain rice. Masarap yan, ha? Favorite ko yan, nung bata ako. Yan na lang daw ang inyong Noche Buena. Huwag nang gawing espesyal. Anyway, wala kayong karapatan magdiwang ng espesyal ngayong Pasko. Dahil sobrang naghihirap ng ating bansa, kaliwat kanan, at ang tindi nito. Alam mo yun, sa gitna ng kaguluhan dito sa issue ng flood control project, insertion, abay inulit pa ng mga tarantado. Yan ang totoo Grabe Hindi ko talaga malubos maisip. Hindi ko malubos maisip na uulitin pa rin po ng ating mga pambabatas yung insertion. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya na lang din, nagagalit ang ilang mambabatas kasi para bagang sinasabi nila, tanginan nyo, ang kapal na mukha ninyo, mga animal kayo. Yan na nga yung naging issue, kaya nagkaloko-loko tong Pilipinas, kaya yung speaker natanggal at yung committee chair ng appropriation, hindi na makabalik dito dahil dyan sa lintik na most corrupt budget in the history of the Philippines. Ladies and gentlemen, in the history of the Philippines. Sabagay. Hindi, sabagay. Sa Guinness of Record, most corrupt president nun, di ba? Walang iba kung hindi ang pamilya ng Marcos. O ngayon, most corrupt budget pa rin, di ba? Kaya talagang like father, like son. Hindi po ako nagsabi niyan, Actually, pinabura nga nila yung sa Guinness World Record pinabura nila. Hindi nyo na makikita sa website. Pero, hindi madideny yan. Kasi, pag i-research nyo talaga sa social media, talagang nakaukit na yan at ibinalita. Maaring mabura nila yung record, pero ibinalita na po yan kaliwat kanan. Mantakin mo, most corrupt. Tapos ngayon, uulitin pa talaga, di ba? Kung hindi nga naman kapal ng mukha. Inulit nila yung pagiging kulangot nitong presidente natin. Tapos mantakin mo eto
Pagkatapos niya sinabing mahiya naman kayo at alam naman natin kung sino yung mga tinutukoy niya, siguro kasama yung sarili niya. Aba, inulit pa rin nila yung ginawa nilang katarantaduhan noong 2025. Grabe talaga. Ibang level. Alam mo, kung merong mga mas makapal pa mukha, wala na talagang papantay sa kapal na mukha nitong BBM na to. Hindi, walang biro Wala na talagang papantay sa kapal ng mukha nitong BBM na to. Yan ang, ewan ko. Kasi, alam mo yun, hindi pa nga nare-resolve yung issue. Hindi pa naaayos yung issue tungkol dyan. Wala nga nakukulong. Kahit nangako pa sila na may makukulong. Wala nga nakukulong. Tapos, uulitin pa rin nila. Ngayon, alam niyo ba ngayon na nagkakaroon ng konting dilema, problema kasi ayaw naman nilang i-reenact kasi pag hindi natapos yung sa BICAM, yung budget, ang mangyayari niyan reenactment. Ano ibig sabihin ng reenactment? Uulit lang. Ulit tayo. Ulit tayo dun sa nakaraang budget. Ang problema nga, di ba mga kababayan, yung nakaraang budget ay the most corrupt budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos uulitin lang, di ba? Doon talaga nakakaloko Doon yung nakakaloko. Ngayon, nung pinupunan ng isang senador, si Loren Legarda, na parang sinasabi niya yung NEP. At tandaan mo na natin yan. Pag NEP, National Expenditure, yan po ay program, yan po ay nanggagaling mula sa executive. DBM, nanggagaling yan sa Department of Budget and Management. Parang sila yung nag-uusap-usap. Ayusin natin yung budget, ito na budget. Ipapasa ngayon ito sa Kamara at saka sa Senado, sa mga mambabatas, yung legislative. Pagkapasa doon, aayusin yung budget. Dapat, ang sinasabi ni Ma'am Senator Loren Legarda ay dapat wala nang babaguhin. O kung may baguhin man, hindi yung napaka-minimal na lang. Ang nangyayari ngayon, nandiyan na naman yung mga insertion. Ito, panoorin natin to. Napaka-importante yun ito. Tapos, alam mo, sana ko busit na busit. Hindi doon sa mga congressman. Doon sa mga putang ina, mga kakampuet na feeling political analyst o mga analyst dyan na para bang minamak pa nila yung mga pumipigil sa budget. Parang sinasabi nila nag-grandstanding lang daw sila Loren Legarda, nag-grandstanding lang daw si Amy Marcos kasi pinuna nila ngayon kasi dapat daw ginagawa yan nung plenary, nung una pang dinala. Kasi remember, bago muna dalhin yan sa BICAM, pinag-usapan muna ng Kamara yan. Kanya-kanya sila sa Kamara, kanya-kanya sa Senado, tapos sa BICAM. Tapos ang sinasabi nito mga tarantadong mga kakampuit na ito, itong mga baklang political analyst nila, sinasabi nila nag-grandstanding lang daw yung nagtatanong ng mga senador. Ang hindi nila maintindihan, yung insertion, hindi naman nanggagaling doon sa House o nanggagaling dito sa Senate. Nagigets nyo? Doon, malinis-linis pa kahit papaano. Nagkakaroon ng insertion doon sa BICAM. Doon nagkakaroon ng pagluluto, magic-magic dyan sa BICAM. Diba? As a matter of fact, pinaliwanag nga ng isang congressman, si Tiangco, aside from doon sa BICAM, may niluluto pa yung small committee. So therefore, valid yung mga sinasabi ng ibang mga senador na pinupunan nila ngayon. Kasi ngayon lang pumapasok yung mga katarantaduhan ng mga congressman at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Doon pa lang pumapasok yung insertion. Nagigets nyo ba? Sa BICAM. Kaya hindi na nila napuna nung plenary. Nung sa kanya-kanya. Hindi na nila napuna kasi nga wala pa doon. Etong mga kakampuit, hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Ang sarap talagang dunggulin itong mga to. Hindi ko magets. Bakit nagagalit sila na kini-question yan? Nagagalit sila na bakit daw tumatagal. Abay, naturalmente, kailangan talagang busisiin dahil dyan nagkakaroon na magic-magic sa BICAM. Ewan ko baka talagang, kasi, sa kanila anything that somehow would
alam mo yon, would make the image o sabihin na natin sumama ang imahe ng presidente, ipagtatanggol nila. Slight lang. Kunwari, sasabihin nila hindi nila kampi si Marcos. Wala ka nga maririnig dyan sa mga bayot na mga political analyst na yan. Wala kang maririnig dyan na Marcos resign. Halata eh. Alam mo yung style nyo bulok. Sa totoo lang ha, yung style niyo na kunwari anti-corruption kayo pero ang totoo anti-Duterte kayo at ayaw nyong bumaba si Marcos o ayaw ninyong wala silang ma-pinpoint kung sino talaga may kasalanan. Basta sa kanila isang may kasalanan dyan si Duterte. Yung the rest, bahala na si Batman. Hindi nila pupuntiryahin si Marcos, hindi nila pupuntahin si Romualdez. Ang mga pupuntiryahin lang nila yung mga katulad nila Zaldico, yung mga maliliit na mga hindi naman I know nagkasala si Zaldico. Ako I believe in my heart na talagang meron siyang kinalaman diyan kasi pabaya siya. Maaring itanggi niya na meron siyang natanggap. Pero the mere fact that you are the chair of the Committee of Appropriation, ibig sabihin nun, pinabayaan mo. So may dapat ka talagang panagutan. Kahit i-deny mo pa na wala kang natanggap, may pananagutan ka dahil pinabayaan mo. At sinabi niya, inutusan daw siya. Tama, mali? Di ba? Still, kung inutusan ka, kung alam mong mali, bakit mo sinunod? Tama, mali? Oh. Ay, halimbawa, meron akong inutusan. Nakawin mo nga yung bisikleta sa kapitbahay natin kasi lagi nakaharang sa paradahan ko. Halimbawa, ganun. Di ba? Tapos, yung nagnakaw, nung nahuli siya, sinabi niya, yung inutos lang sa akin ni Banatbay. Gagoy si Banatbay. Hindi pwedeng ganun. May pananagutan ka. O kahit hindi ikaw ang kumuha, kunwari ikaw naman yung security guard ng subdivision. Di ba? Kasabihan ko nga yung security guard ng subdivision o ng condominium. Pag ninakaw na nung wag nyo nang pupunahin ha. Utos ko yan. O. Kung hindi sumunod yung guard, sabihin na natin hindi siya yung mismo nagnakaw, basta nagpikit mata siya at pinabayaan niya, meron pa rin siyang pananagutan. Ganon yung kay Zaldico. Pero, dapat, talagang sumagot dyan yung nag-utos. Nakakapagtaka lang dito sa mga bayot na political analyst na mga kakampwet. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si Romualdez. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si BBM. Pero mga kakampwet to Bakit? I don't know kung ganun lang talaga ang init ng ulo nila sa mga DDS o di kaya sa mga Duterte. Feeling ko mga mga butt hurt. Alam mo yung butt hurt? yung mga iyakin. Napikon sila kasi galit ang tao sa kanila, mga Duterte supporter galit sa kanila noon. So ngayon, naghahanap sila ng, ng pambawi. Tangina, gusto na mapalitan si BBM para pumalit si Sara Duterte. Wala kaming pakialam kahit kainin namin yung suka namin, basta kayo mga DDS galit kami kasi napikong kami sa inyo noon. Tinalo nyo yung aming mga kandidato, nagmukha kaming tanga sa inyo. Di ba? Mga pikon niya mga yan eh. Sa totoo lang, pikon. Alam mo, tindi nga ng banat ni Jack. Kilala niyo si Jack. Hindi niyo kilala yon yung Amerikano. Si Cole. Hindi niyo kilala yun, si Jack Cole. Mukha pa lang nun, mukha ng sinalsal eh. Pasmado yung bunganga nung anima. Si Jack, yung ganon. Di ba? Pakinggan natin itong ito munang nangyayari dito sa sa BICAM. Usot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon? Ba't wala sa NEP?
Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linigay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Legarda. Alam mo, ito in fairness kay Legarda, etong tao na ito, not everything that she says, okay ako. Okay? Pero alam mo itong si Legarda, nakasama ko to sa isang event ng mahabang panahon. At napaka-passionate nito na tao, kaya ganyan napatayo na siya. Napaka-passionate nito na tao. At in fairness, tama yung sinasabi niya. Yung bakit hindi pa doon? Bakit pagkatapos pa, tsaka palang kasi sinasabi ni Rufus na zero daw, wala daw budget doon sa Mindanao Railway. Tapos parang ang sagot ni na nagtatanggol, parang nag-ano kasi niyan, si Gatchalian, sinasabi niya, hindi, anuhin naman na ng yan, ng DPWH na ang bahalang umano dyan. Pero para bagang ang dating, sandali, bakit in the first place? Di ba dapat simula pa lang, ipinasa nyo na sa Kamara yan at saka sa Senado na meron ng budget? Bakit ito na naman tayo dun sa singit-singit? Ito na naman ang hilig natin sa singit. Alam mo tayo mga Pilipino, ito walang biro ito Nauobserbahan ko yan kahit dito sa Japan kasi kahit ako ganun Alam mo yung kunwari sa pedestrian lane, ang mga Hapon, they respect space. Ibig sabihin hindi sila didikit. Unless yung katulad ng mga rush hour sa tren kasi talagang kailangan sumiksi. Pero dito, yung pagtatawid ka sa pedestrian, may mga spaces. Pagtatayo yung isa dito, tatayo yung isa dito. Hindi sila nagtatabi. Pas ma-observe mo, pag may foreigner, lalo-lalo na pag Pilipino, pupunta sa harap kasi may space pa. Sumisingit baga. Parang sa kanila, kaya nga kami nagbigay ng space. Because we respect the space of each other. Ayaw namin na nagtatabi-tabi. Totoo, ganun kasi talaga sila. They respect yung noise, yung kailangan, dyan, ilang beses na ako napagalitan dyan Hindi, walang biro to. Diba sanay kasi tayo noon na nagla-live, nagbibideo. Pag nagpupunta ako ng lounge sa Japan, ko kasi no cellphone, punta ka doon. Lumayo ka. Ganun sila Talagang they respect each other. Ganun din sa pedestrian lane, kailangan merong space. Tapos tayo mga Pilipino, dito tayo. Kuya, ate, dito tayo. Kuya, ate. Mga nagbabakasyon, kuya, ate, dito tayo. May space pa. Kaya nga may space Di ba? Para nga, wag kayo magtabi-tabi. Sisingit ka naman. Yan ang hilig ng Pinoy. Jesus, elevator. Lagi ako dyan, nabibuisit ako Nakatayo ka na nga, iniintay mo magbukas. Meron talagang pupunta pa sa harap at sisingit pa. Bastos din Alam naman, dumikit ako dun sa elevator para wala makasingit sa akin. Gaganon kasi elevator, wala na sisingit nakatutok na ako. Diba siyempre medyo malayo-layo ka. Kasi siyempre para makadaan yung lalabas, meron pa rin talagang sumisingit. Alam niyo yan sa MRT, di ba? Hindi nagbibigayan. Alam mo dito, siksikan man, pero nagbibigayan sa sa tren nila.
O, siksikan sila, pero hindi sisingit. Nakapila, kahit walang mumamando dun. Kasi sa atin, may nagmamando na sumisingit pa eh. Doon, walang nagmamando. Iyan ang ugaling Pinoy na bit-bit hanggang sa budget. Doon nagpapahabol. O, ito, singit mo naman to para hindi malata. Ang ginagawa nila sa ending part na nila isinisingit. Mantakin mo, BICAM na to, wala pa yung amount. Para bagang sinasabi pagka ayusin na lang natin yan sa small committee na lang, wag na dito. Yun nga nagkakaproblema. Ako lang ang tatanungin. Ito honestly kung ako lang ang tatanungin, dapat ang budget tapos na sa NEP pa lang. Wala nang amendments, wala nang insertion. Although, nasa kasi, ewan ko kung sabi kasi nila nasa batas daw yung the Congress or the House and the Senate may amend the budget. Alam mo yung provision na yan sa ating batas na may amend, diyan nagkakadalihan. Kasi yung amendment na yan is a beautiful word. From the root word pork barrel, from the root word PDAF, from the root word insertion. Yan ang totoo. Gets nyo ba? Kasi pag nagkasingit-singit, diyan na magkakadalihan. Yeah? Kaya nga, di ba, halimbawa lang sa mga dokumento, lalo na, dahil alam natin yan sa LTO, di ba? Pagka pasa-pasa, pagka picture mo doon sa kabilang window, lahat ng window pupuntahan mo para ka nagwi-window shopping, di ba? Parang ganoon So, pagpunta mo doon, ipapasok. Pag merong 100, 200, isisingit ngayon doon sa taong nandoon. Yun yung style na para mapabilis yung papel mo. So, ito yung dati na yung panahon ni Pangulong, bago si Pangulong Duterte, hindi ko na lang babanggitin yung presidente na yun Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, niyari ni Pangulong Duterte yan, true to God Ewan ko kung bumalik ngayon yung sisingitan yung papel para iuna ka na i-type, yung ita-type nung kung sino man nag-encode, uunahin yung mo pag may singit. Diyan nagkakaroon ng corruption. Yan ay mga small example lang. But could you just imagine how many pasingit in a day yung natatanggap ng mga taga-LTO noon? Ngayon kaya, magkano kaya natatanggap nung nag-i-insert? Yan yung sinasabi natin na sana, ang wish ko, tama si Senator Loren dito, at ang wish ko, sana wala ng amendments. Dapat doon pa lang sa simula, tapos na. O kung meron mang amendments, hindi yung ganyan. Iba kasi yung from zero, nagkaroon ng bilyon. Alam mo yun, dapat kung may amendments, may limit. Hindi pa pwedeng amendments na Ako nga, dapat nga walang amendments Kung ano na yung sinabi ng DBM, yun na lang. Ang pwede lang gawin, tanggalan. Pagka sabit yung isang departamento, hindi nakasagot na maayos pagdating sa budget, sana pwedeng tanggalan. Pero yung dagdagan, naku po, patay tayo dyan. Diyan ang kaloko-loko ano nangyari sa Pilipinas Para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No. No, we thank you really. You're really saying. Grabe isa, no? Yan ang tinatawag na condescending. Nagpasalamat pero condescending. Condescending yung pag-ano Right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Legarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan.
Tiniya rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Ligarda at ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Dagdag ni Ligarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meeting niya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Grabe, no? Alam mo, yan ang yan ang nagagawa talaga ng pera, no? Yung love of money. Diyan talaga nagkakaroon ng katarantaduhan, Kasi, imagine mo kasi nagre-reklamo yung mga kakampwet, may mga matagal naman daw nang pinag-uusapan yan, bakit hindi pa maayos ngayon, may mga nag-grandstanding daw. Yung mga tumitira, hindi naman mga Duterte, alay yung mga yan, Si Loren, di naman Duterte alay. So si Jaime, tsaka yung iba pang, I think si Marcoleta, as far as I remember. Pero hindi, yung iba na nagpumupo na dyan ay hindi naman po mga Duterte aligned na senators. Pero ito mga kakampwet, galit na galit sila na para bagang nagpapabibo lang daw yung mga pumupo na kaya tumatagal yung budget at dapat daw ipasa na kaagad kasi kesa daw ang rason nila di ba we have the most corrupt budget last year, so magkakaroon lang yan ng reenactment pag hindi minadali ngayon. Paano kung may nasisilip tulad nito? Paano kung may sinisingit na naman? Tapos magkakasisiyan na naman parang yung ginawa ni ano ba ito? Ni Ontiveros. Ontiveros, kilala ninyo, di ba? Tuwan-tuwa siya kesyo daw ibabalik na daw ang pera sa PhilHealth. Hoy, Miss PhilHealth. Hindi na makakalimutan yan. Miss PhilHealth Queen, Ontiveros, makinig ka. Tuwan-tuwa ka na tila inaangkin niya dahil inutusan ng Supreme Court na ibalik ang pera doon sa PhilHealth, yung tinanggal ng DBM. Ibalik daw. Di parang tagumpay yun, panalo yun. Kinikredit gap ni Ontiveros ngayon. Sabi nga ni Ted Pailon, narinig ko yun Sabi nga ni Ted Pailon, sandali, di ba kasama ka sa pumirma? Noong inilipat yung budget from the PhilHealth. Bakit ka ngayon para bagang inaangkin mo yung tagumpay na ibalik sa PhilHealth? Katarantaduhan. Alam mo, Ontiveros is the worst kind hindi pala the worst. Hindi ko masasabing the worst. Hindi ko sure kung sino mas worst sa kanila ni Lenny. Pero mas parehong-pareho ng estilo ni Lenny Robredo. Yung estilo na hipokrito, yung ganda-gandahan, bait-baitan, anti-corruption. Pero sa lugar naman nila, yung sa kanilang sariling bakod ay hindi nila maayos. Sabi ko nga sa inyo, pag yan si Ontiveros naging presidente, ay naku po, magkakaroon ng matinding pagbabago sa DOJ. Banat ba di maganda pala yun, magkakaroon ng matinding pagbabago sa DOJ. Bakit mo pinupuna? Matinding pagbabago, magkakaroon ng Witness Protection Program Extra. Mali. Hindi pala extra. Witness Protection Program Recruitment. Yung mga parang recruitment agency sa mga OFW. Magkakaroon ng ganun. Magkakaroon ng karagdagang maraming trabaho. Yun.
Bakit masama yun? Banat ba? Trabaho na maging witness. Yan ang sa tingin kong magiging siste dyan eh. Sa totoo lang, pag naging presidente yan, the worst yan eh. Yan yung ano eh. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Oo. Di ba yung linis-linisan pero meron naman palang Itig ako na mabanggit yung pangalan ng best friend ni Rowena Guanzon. Di ba yung linis-linisan pero pumapatol sa may kaya itong si Ontiveros, bantayan natin to. Yan ang pinakamalalang presidente kung magkakaroon tayo. Malala. Sa tingin ko sobrang lala niyan. Kasi yan yung mga tipong Marcos II. Ay, hindi, Marcos III na pala. Yung style ni Marcos na parang siya lahat ang may solusyon. Yung siya lahat ang bida. Yung nagkaroon ng korupsyon, siya ang naging bida. Ganun eh. Pero siya naman, nagsimula naman yun sa kanyang sariling departamento, sariling branch. Yung budget na pinaka-corrupt, saan ba nagsimula yun? DBM, saan na nag-ending? Sa kanya. Pero siya, linis-linisan. Hindi niyo pansin? Ganun mag-portray si Marcos eh. Inunahan niya na nga, ganito siya eh. Ewan ko, magaling kasi yung PR niya eh. Kilala ko yung PR niya, magaling eh. Unahan mo na sila. Unahan mo na. Banatan mo na yung mga congressman. Mahiya naman kayo. Ikaw yun eh. Paano naging sila? Sa'yo nagsisimula ang budget, sa'yo rin nagtatapos. Ang nag-i-implement ng budget, walang iba kung hindi yung ahensyang nasa ilalim mo, tapos sasabihin mo, mahiya naman sila. Ganyan na ganyan sa tingin ko magiging galawan nito ni Ontiveros. Oh, walang biro. Ganyan na style. Yung malinis tignan. Hindi pala malinis tignan. Nagmamalinis tignan. Nagbabait-baitan tignan. Pero ang katotohanan ay wala po talagang sablay na sablay. Yan ang totoo. Ngayon ako, kaya nga, alam mo mga kababayan, napaka-importante na bantayan ho natin itong budget. This budget is really something na we have to guard. Kasi dito nagkaloko-loko eh. Dito naubos ang pera ng taong bayan. Dito naubos yung tax natin. Dito naalangan yung pampagamot ng ibang kababayan natin. Ito walang biro ito ha. Ang dami ho ngayon, kinikwento sa akin. Actually, iba nga humihingi pa sa akin. Wala naman ako maibigay. Ang dami ngayon na hindi na tumigil yung kanilang, anong tawag dun? Hindi sustento eh. Tumigil yung pagpapagamot nila dahil wala na daw budget ang PhilHealth. Ganun katindi. Alam mo yun, parang, wow, ang lupit naman. Paano mo maaatim yun? Paano ka makakatulog nun? Tangina, yung budget na para sana ang panggamot sa kapwa mo, kinuha mo pa. Ibinulsa nyo pa. Tandaan ninyo ha, isa yan sa pinagkuhanan. PhilHealth. Tinanggalan ng budget para may maibulsa yung mga animal na magnanakaw na mga congressman at yung mga pinuno natin sa Pilipinas. Hindi ko talaga maaatim yun eh. Na parang grabe naman. Pangalawa, hindi lang yun. Pati yung Philippine Deposit Insurance, PDIC, yung tandaan nyo, 100 billion ang tinanggal dun. So pag nagkaloko-loko ang mga bangko, pag nagkaloko-loko ang institusyon pagdating sa pera, hindi masasalo ng insurance. Bakit? Kasi from 400 yun eh. I think for 400 billion. Kasi parang ano yun, kailangan may pondo. Ready sumalo. Ginawang 300. Tapos inilipat yung 100 billion na yun sa unprogram. Saan ka? Which is yung unprogram na yun saan ginamit? Sa Goose Flood Control Project. So naalangan tayo, walang gagamitin o mababawasan na matutulungan kung sakasakali nagka-bankrupt ang mga bangko, walang may bibigay sa tao. Bakit? Wala, binulsa eh. Tanginan yan, gago talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, napakagago ng gobyerno na to.
Itong gobyerno na walang puso. Ganun talaga. Pagka ang namumuno ay... Pag ang namumuno ay ngagbang, sabi nga ni Senator Amy, ading! Gago! Hindi na kita kilala, ading. Gago! Hindi ko na nagkakagulo-gulo ng pamumuno mo, ading. Gago! Hindi ako nagsabi niyan. Kapatid niya nagsabi niyan. Nagkakaloko-loko ng gobyerno dahil bangag ka. Gago! Don't ever forget. Yan ang sinabi, buod ng sinasabi ni Senator Amy. Umuwi na tayo kasi napapabayaan mo ng Pilipinas dahil bangag ka pagising pa lang. Gago! Sabi naman ng mga kakampwet, okay lang. Gago! Okay lang. Basta wag lang maupo si VP Sara Duterte, okay lang kahit bangag. Gago! Eto dito ka magtataka. Noong 2022, ang sigaw nila magnanakaw. Bangag si Marcos. Yan ang sigaw nila, Sigaw nila yung mga tarantadong mga kakampwet at political analyst nila. Yan ang sinasabi. Pero ngayon, wag na, okay na yun si Marcos. Okay na yan. Ayaw namin si Vice President. Gago! And again, hindi accusation ito ng kalaban ni Marcos, ni BBM. Hindi ho ito as accusation ng politiko. Accusation to ng isang kapatid. Hindi nga accusation ng ginawa niya. Kinuwento niya kung anong nangyari. At imagine niyo sabay-sabay to mga political analyst, yung mga bayot political analyst. Dapat na natin BPA, mga bayot political analyst. Itong mga bayot political analyst na ito, wala. Ang binanatan pa nila, instead na si Marcos, si BBM, ay si Amy pa daw ang may saltek. Si Amy pa daw ang mali. Si Amy pa daw ang may sayad. Anak ng weteng talaga. Saan ka nakita ng ganun? Pero dati, totally against sila kay Marcos. Diba? Gago! Diyan mo talaga makikita yung walang hulog na klase ng ng prinsipyo meron ito mga kakampwet. Wala talaga Kaya tuloy nagalit na si Atty. Rowena Guanzon Gago! Dami niya nga sinabi, hindi ko na lang babanggitin kasi wala naman ako sa otoridad na ikwento sa inyo unless pipilitin niyo ako. Lagay niyo muna diyan, pilitin. Banat bay sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na. Hindi kasi maraming sinabi sa amin si Atty. Rowena Guanzon na nakwento sa amin na, ito si ganito. Naku po, puro kaplastikan yan. Si ganito? Naku po. Kasi remember, commissioner siya ng COMELEC. Yun yung sinasabi ng paulit-ulit sa amin Hindi nila ako kakayanin dahil commissioner ako ng COMELEC noon. Kilala ko kung sino yung mga lumapit sa akin noon at they tried to bribe me. Kaya nga ngayon, wala silang wala silang masi. Hindi nila ano lang ang kanilang argumento against Atty. Rowena Guanzon. Alam niyo kung ano lang? Kesyo daw matapobre. Hindi matapobre yan. Alam mo, yan si Atty. Rowena Guanzon. Kakilala ko na yan noon pa, even if iba kulay niyan. Namit ko na yan. Kahit iba pa kulay niyan, hindi yan yung katulad ng mga bayot na mga political analyst. Hindi. Iba ugali niya, napakatinun niyan. Although magkaiba nga lang kayo ng pinapa. Hanggang ngayon naman si Lenny pa rin naman ang gusto niya hindi naman nagbago na gusto niya ng mga Duterte. Hindi, tinatanong nga namin siya, si Lenny pa rin. Sa katunayan, may na nga daw, may paksyon na sa loob ng mga pinklawan at saka nitong mga, kasi pumapasok tong mga akbayan. Etong akbayan, yung kay Ontiveros, yung grupo ni Ontiveros, yung na ngayon,
Kasamahan niya yung kanyang matalik na kaibigan na si Llamas, isang political analyst na walang trabaho. Iba pa yung makakaliwa. Iba yun ha. Remember ha, iba ang akbayan sa makakaliwa ha. Yung mga makabayan black, hindi sila akbayan ha. Iba yun. Magkaibang paksyon yan. Nag-away na nga yan dati. Magkaiba talaga silang paksyon. Iba pa yung mga dilawan. Okay? Iba pa yun. Iba pa rin yung mga kakampuit. Magkakaiba yan. Yung dilawan, yung sila, yung isang maingay, yung parang sinto-sinto. Yung dilawan na dilawan yun. Iba pa ang pink. Ang pink, Lenny Robredo talaga. Ayan, yan yung kulay rosas ang mundo. Mga ganun-ganun sila para mga sibaliw, di ba? Ito namang si Akbayan, bagong pasok ito. Wala nga to sa eksene. Nagmamagaling. Kasama dyan sila Chel Jokno, si Llamas. Although si Llamas, dilawan talaga yun from the very core. Pero kitang-kita nyo naman ang galawan nila ngayon. Umi-ekseda silang lahat. Pero wala namang walang uubra eh. Tapos 'di ba, ngayon meron pang pautot si Palsis. Nakita niyo yung ni Palsis na parang bata, hinahamon niya ng debate si Atty. Guanzon. Tapos ang sabi niya, pag hindi ka pumatol, ibig sabihin yung itsura ni Palsis, yan yung talagang pag nakita ko yan, nako, papanalangin ko yan. Ililehans ko. Nilehans na ba? Huwag ganun banat. Itsura kasi niya talagang itsura ng yung bayot yung bayot na kanal. sabi nga ni Jack, di ba? Yung baklang kanal, parang ganun. Si Palsis. Parang ganun na hindi mo maintindihan. Alam mo, Palsis, kung ako sa'yo, kayo na lang ni Tio Moreno mag-away. Bagay kayo. Hindi, walang biro Palsis, kayo na lang ni Tio Moreno mag-away. Hindi ko sinasabing si Tio Moreno. Kaya si Tio Moreno pumapatol yan, di ba? Nakita nyo naman makapag-away sa dahig yan. Parang din eh. Bagay kayo. Sana kayo na lang. Wag yun nang idama yung mga may PhD At saka yung mga grabing multi-awarded na may libro na pinag-aaralan ngayon sa UP Diliman. Huwag mo nang itulad sa iyo. Ikaw nga hindi ka nga makasunod sa simpleng dress code sa Supreme Court. Gusto mong pa ng debate? Di ba? Hindi ka kalibel. Huwag kang lumebel. Ang kalibel mo, yung mga katulad lang ni Kristan, yung mga ganun ng level ng utak, yung mga sayad hanggang baba, ganun. Mga ganun level mo. Nagkataon lang na siguro lasing o bangag yung nagpasa sa'yo sa law nung panahon na nag-bar exam ka. Baka ganun. Hindi ko sure Di ba? Mga level ng utak mo, yung mga level lang ni Llamas eh. Kaya tigil-tigilan mo yun ng pagiging pangarap mo na makadebate si Atty. Rowena Guanzon. Naghahanap ka lang ng gusto mo lang sumikat. Baka kasi wala ka ng kliyente. Tandaan ninyo etong mga to, wala ho itong trabaho. Hindi ho sila binabayaran sa pag-i-interview ng mga news unless, ewan natin, hindi sila binabayaran yan. So, ang kliyente lang yan ay yung kumukuha sa kanilang abogado or di kaya mga politiko. Di ba? Yan naman talaga yan eh. Wala naman pong yan. For them to sustain that kind of lifestyle and to sustain yung kanilang buhay, lalo na pagka mga ganyang karakas, naku po, mahal yan. Mahal ko. Pagka kumuha ka ng dyan, mahal. Di ba? Kaya kailangan talaga niya i-maintain yung kanyang lifestyle. Yung kanyang para magawa niya yun, kailangan niyang sumikat. Paano siya sisikat? Yung mga tipong awayin mo yung mga katulad ni Atty. Rowena Guanzon, yung PhD. Awayin mo yung mga ganyang bigatin. Para sumikat ka. Kahit na naman sikat kang tanga, sikat ka pa rin.
Di, wala, alam mo, eto sabi, bakit, paano yun, Banat Bay? Pag pumatol si Atty. Rowena Guanzon, magmumukhang tanga yan si Palsis, okay lang. Hindi naman po importante sa kanya kung sikat siyang tanga, basta sikat siya. Okay na sa kanila yun. Oo. Saan ka nakakita ng ganyang karakas tas papatol kay Atty. Rowena Guanzon? Yung mga katapat niyan talaga mga matitinding abogado. Ikaw? Ano ka? Sino ka? Kasi nga, pasikat. Yan ang gusto nito niya, no? Sumikat siya. Kasi nga naman, laos na yan eh. At saka kita mo, laki-laki na niya. Nakita niyo ba itsura niyan dati? Ha? Parang ano yan eh, Lazada at saka Shopee. Hindi mo lahat ng Correction. Hindi pala. Yung ibang produkto lang na yung reality versus expectations. Mga ganon. Yan ang karakas. Pag tinignan mo yung dating picture ni Jesus Palsis, di ba? Na parang puro filter, ang payat, mukhang naliligo. Ngayon, shit. Gago! Oh. Yung itsura niya parang hindi mo na alam para bagang Gago! alam mo yung mga bait na laman ng gay bar? Parang ganun eh. Gago! Ganun ang itsura niya. Hindi ko sinabing ganun siya. Pero ganun ang itsura niya di ba? Wala na talaga sa hulog. Kaya nga, kailangan niyan ng traction. Ika nga, kailangan niya sumikat. Pag sumikat siya, yun na yun, di ba? May mga kliyente na siya. May mga consultation, mga ganyan. O di kaya may kukuha sa kanyang abogado. Kung may tanga pang natitira sa mundo na to, ha? Gago! Hindi kasi, napagalitan na yan, di ba, na Supreme Court dahil ata doon sa pananamit niya or something. Kung kukunin yung pang abogado yan, pambira, simpleng bagay. Hindi maintindihan yan, sama-sama sila niyan. Nila Hedarian, Yamas, mga karakas na ganyan. Ang alam lang yan, mag-English. Nung pinakikinggan ko yung interview niya tungkol sa budget sa BICAM, alam mo yung yung parang nakikipag-negotiate. Alam mo yung taong nakikipag-negotiate? Yung he wants to sound good, intelligent. So, ganun ang gagawin niya. Yung madaldal, gagamit ng mga wordings na sablay, yung mga ganun. Kaya nga siya na sub-Saharan, di ba? Kasi gumamit siya ng sablay. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya minsan. Basta gumagamit lang siya ng mga words na pang-nerdak. Alam mo yung mga pang-nerdak? Para lang masabi nung nag-i-interview, ay, talino nito, ang daming ginagamit na word na hindi namin alam. Hindi nyo lang alam, pero pang-nerdak yung mga yan, yung mga ginagamit niyang words para magmukhang matalino. Pero kung titignan mo ang logic kasi hindi yan sa pag-i-English. Yung correct argument, hindi yan sa pag-i-English. O kahit nga hindi mag-English, yung the way you talk, ang tawag dun sa magaling magsalita, magaling makipag-negotiate. Naintindihan nyo? May mga taong ganun eh. May magaling makapag-negotiate pero in logic, bobo. Yung kanyang understanding, bobo. Mahina talaga. Alam mo, yung mga katulad niyan, sa tingin ko lang naman, ito yung opinion ko lang naman, mahina talaga. Magkataon lang talaga na magaling mag-English kahit minsan madalas sa pinupunan nila sa sto na mali-mali English niya. Pero gayon pa man, maraming naloloko yung mga yan sa pag-i-English nila mo ng mga Pilipino. Pag nag-English, putang ina, matalino yan, shit, hayop. Kasi pagka hindi mo pasensya na mga Pilipino pag hindi mo masyadong kabisado, nabibilib ka. Pagka hindi ka masyadong magaling mag-English, nabibilib. Marami sa atin, kasama na ako doon, hindi magaling mag-English. So pag kami narinig na magaling mag-English, wow, galing nito, matalino to. Kasi hindi mo lang naintindihan. Kaya mukha ng matalino. Pero kung patagalugin mo yan, pa-explain mo yan sa kanya, step by step, ano yung mga yon, tingnan mo, mali-mali ang sasabihin yan. Parang si Marcos. Kanya si BBM, galing lang mag-English. Hindi, totoo naman, di ba?
Si Marcos magaling lang mag-Ingles pero grabe ho ang logic nun. Mana sa kanyang anak. Pareho sila. Masakit sa puso nun, ano? Gago! Baka nga mas matalino pa ng konti yung anak niya. Gago! Pakita niyo may magbukas lang ng pinto, hindi pa alam. Gago! Ay nako. Anyway. The next performance will start momentarily.